Biringan City. Ang sulat kay Carolina. Araw ng pag-alis. Madalas kong naririnig ang kwento ng Biringan City mula sa mga matatanda sa aming baryo. Isang lugar na binabalot ng misteryo, hindi makikita sa kahit anong mapa at hindi rin napapasok ng kahit sinong tao. Sabi nila, isang syudad na nagtatago sa ilalim ng lupa, puno ng mga nilalang na hindi mo kayang may paliwanag. Mula noong bata pa ako, takot at pangamba ang nararamdaman ko tuwing naririnig ko ang pangalan ng lugar na iyon. Subalit kailanman hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng liham mula doon. Isang gabi, habang abala ako sa pagbabasa ng mga libro sa aming lumang bahay, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, isang matandang babae, hindi ko kilala, ang nag-abot sa akin ng isang sulat para kay Carolina. Sabi niya, bago siya tuluyang nawala sa kadiliman ng gabi, nababalot ng kakaibang kaba ang dibdib ko habang binubuksan ko ang sulat. Carolina, anak ko, kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugan na dumating na ang panahon. Matagal ko nang nais sabihin sa iyo ang katotohanan, ngunit natakot akong baka hindi mo maintindihan o paniwalaan. Ako'y mula sa Biringan City, isa akong nilalang na pinadala sa inyong mundo upang maghanap ng isang magliligtas sa aming syudad. Pinili kita dahil alam kong malakas ang iyong loob at hindi ka basta-basta sumusuko. Ang iyong ama, siya'y iniwan ko sa Biringan noong ikaw ay musmus pa lamang upang maghanap ng paraan para ikaw ay mailigtas. Ikaw ang tanging pag-asa namin. Sundan mo ang mga palatandaan sa sulat na ito upang makarating ka sa aming lugar. Mag-iingat ka, anak ko. Inang. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang liham na iyon o itatapon na lamang. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin upang sundin ang mga nakasaad sa sulat. Iniwan ko ang baryo kinabukasan at sinundan ang mga palatandaan sa liham. Dinala ako ng mga palatandaan sa isang gubat na hindi ko pa napuntahan kahit kailan. Habang naglalakad, naramdaman kong parang may mga matang nagmamasid sa akin. Ang paligid ay tahimik na tahimik. Tila ba pati mga hayop ay nagmamasid at nagmamatsyag. Sa wakas, nakita ko ang isang malaking pintuan sa gitna ng gubat. Niluma na ng panahon at kinain na ng mga baging. Binuksan ko ang pintuan at bigla akong sinakmal ng matinding liwanag. Nang magbalik ang aking paningin, nasa loob na ako ng Biringan City. Ang mga kalye ay puno ng mga taong tila ba normal sa unang tingin. Ngunit kapag iyong tinitingnan ng mabuti, may kakaiba sa kanilang mga mata at sa kanilang mga kilos. Dinala ako ng aking mga paa sa isang malaki at lumang gusali. Doon nakita ko ang aking ina, mas matanda, ngunit kilala ko siya sa kanyang mga mata. Carolina, narito ka na. Kailangan mo kaming tulungan upang matalo ang sumpang bumabalot sa aming syudad. Sa loob ng gusali, natagpuan ko ang isang sinaunang libro na nagsasalaysay tungkol sa sumpa ng Biringan. Kailangan daw ng isang pusong dalisay upang tapusin ang sumpa. Ito ang dahilan kung bakit kita dinala rito, anak. Sabi ng ina ko, ikaw ang magliligtas sa amin. Pinaghandaan ko ang ritual. Nagsindi ako ng kandila at nagdasal ng taimtim. Naramdaman ko ang bigat ng paligid. Tila ba may mga aninong nagmamasid. Nagsimula akong mag-alay ng dasal. Naramdaman ko ang init ng apoy sa paligid ko. Bigla na lang bumukas ang lupa at lumabas ang mga nakakatakot na nilalang. Ngunit hindi ako natinag. Patuloy akong nagdasal hanggang sa unti-unting nawala ang mga nilalang at lumiwanag ang paligid. Nang magbalik ang normal na ilaw,
nakita ko ang ina ko, nakangiti at lumuluha. Salamat anak, ligtas na kami. Kasabay noon, naglaho ang buong syudad ng Biringan at ako'y nagising sa gubat, hawak pa rin ang sulat. Bumalik ako sa aming baryo, dala ang alaala ng Biringan. Hindi ko alam kung totoo nga ba ang lahat na nangyari o isang panaginip lamang. Subalit, alam ko ang puso ko'y nagbago. Ang kwento ng Biringan ay mananatiling buhay sa akin at alam ko ang aking inang mula doon ay laging nagbabantay sa akin. Ang liham na ito ay isinulat ko bilang patunay na minsan akong nakapasok sa Biringan. Sa lahat ng mga nakapanginig nito, mag-ingat at laging manalig sa sarili, sapagkat sa bawat kwento ng kababalaghan may puso ring naghihintay ng pagliligtas.